Hi guys, welcome ulit dito sa ating YouTube channel na Logis. So welcome back. So ngayon, today is June 21st. So umpisa na ng tag-ulan. So mapapansin nyo, ito yun yung pag nag-umpisang tag-ulan, ito rin yung pagtatapos ng cock season. Kung bakit ito ang pagtatapos ng cock season, dahil palugo na sila sa sobrang babad ng init, naluluto ang balahibo nila. Pag nagpalit ng weather, may stress sila, babagsak ang balahibo, maglulugon. So patapos na ang cock season ngayong June. So by July, tapos na yan. So by July, nagsasalubong na ang laban ng cock sa stag season. Cock sa stags. So kung mapapansin nyo, mayroon na mga stag derbies ngayong July until December, January, February. So ito, since mayroon nga tayong mga late born na derby, so you can expect na hanggang June mayroong stag derby. So kumbaga nakakatuwa, exciting na naman itong parating na stag season kasi ibang klase na naman ng sipat kilatis ang pag-uusapan natin dito. Kasi nga, hindi ibig sabihin na magagaling ang isang entry sa cock, hindi ibig sabihin magagaling din siya sa stag. Kasi may mga manok na talagang nakadesign lang sa pangkak, may manok na talagang magagaling na stag pa lang. So dito, after ilang derbies, so mag-update tayo dito ng mga panibagong fundamentals natin para ma-share natin ulit sa inyo. So i-confirm ko lang uli ang labanan. Pagdating ng labanan ng stag season, i-review ko yung notes ko regarding sa mga fundamentals last year. So para ma-share ko din sa inyo ulit. So it's exciting, So abangan nyo lang guys ang update natin sa parating na stag season. So wag kayong magkakamali na dumiin ka agad ng dumiin sa mga entry owners na kilala nyo na magaling sa cock. Kasi hindi porke magaling sa cock, magaling na sa stag. So there's a big difference. So may mga consistent na magaling sa stag at may mga inaabangan akong entry owners na alam kong papalo talaga o puputok ang pangalan pagdating sa stag season as compare sa cock season. So medyo nabugbog ng cock season kasi hindi na paghandaan, naubusan ng cocks. So sa stag season, alam kong babawi yan kasi maraming magaling na breeder. So may mga ganung factors guys, may mga ganung factors. So don't be mistaken sa pagsubaybay ng entry names. So sipat kilatis pa rin, four-way fundamentals pa rin ang talagang basis natin. So marami pa tayong dapat tandaan, marami pa tayong dapat consider sa stag season. So let's prepare for that. Ako na magre-review ako ng mga notes ko and it's really exciting. So itong cock season na to, malapit na itong matapos and kung makita nyo talaga nakakatuwa, ang gagaling, puro super ang manok, pasikatan, talagang paalikabukan ng palo, talagang nakakatuwa. Pero ang bottom line guys, bilang mananaya, I just hope nagkakapera tayo kaysa sa natatalo. Kasi pag natatalo tayo, it doesn't make any sense na ma-excite tayo sa laban kung hindi nagkakapera, kung hindi tayo nanalo. Kasi nga alam naman natin na kaya namang aralin itong sistema, kaya namang aralin ang larong sabong. So stay tuned guys, basta sa parating na stag season, sama-sama ulit tayo. Mag-upload ako ng mga vlogs and everything para makatulong sa inyo. Kasi isa sa mga dito sa stag season, hindi tinatanggap ang henis. As compare sa cock season, tinatanggap yan. Kasi nga ang henis, for some reasons, definitely gigiriin ng stag yan. Pag stags, definitely gigiri sa henis yan. Kaya parang unfair advantage sa stags. Pero pag cocks, pinapalo na, so tinatanggap na ng mga derby associations yan. So isa yun sa mga dapat yung tandaan guys. Isa yun sa mga dapat yung tandaan. And at the same time, may mga bloodline, may mga certain colors ng manok na talagang namamalo sa stag. At may mga katawan kang dapat tandaan para mamalo sa stag. Otherwise kung hindi talaga papalo yan. Yung mga tamang sukat na kailangan sa stag, talagang kailangan makonsider yan para talagang medyo lumamang ang sipat kilatis natin. So stay tuned lang kayo guys. At sa mga gustong matuto, kasi nga ang gagawin ko after ng mga first or second event ng stag derby, ko-confirm ko muna ang fundamentals ko, i-list down ko yung mga findings ko, and then gagawa ko ng vlog, ituturo ko na naman sa mga mentors ko para may turo nila sa mga players namin. So kumbaga dito sa Team Logis guys, ganito tayo ka-organize. Ako, i-disseminate ko information sa mga mentor gunners ko. At the same time, i-disseminate din nila sa mga learning GC nila or sa mga main GC nila. So kumbaga, yung learning is talagang hindi lang nag-i-stop sa amin. So gusto namin lahat ng players namin matuto. Hindi pa pwede yung sabay lang tayo ng sabay. Kasi kumbaga pag sabay lang tayo ng sabay, mahirap yung ganun. Paano kung medyo maalat ang sinabayan mo, pagod, stress lang ang sinabayan mo. So medyo mahirap din yun.
So dito sa Team Logis guys, itinuturuan namin lahat as much as possible para at least ikaw mismo equipped and informed ka ng knowledge. So si Master Marcos nga pala ito guys, and abangan nyo ang ating mga susunod na vlog dito sa parating na stag season natin. So ang lagi kong sinasabi ulit, luck can never beat knowledge. Thank you.